Merong mga nagtatanong sa akin saan daw kami nakatira dito sa Canada. Guys, dito kami nakatira sa province of BC. Ibig sabihin ng BC is British Columbia. Tapos dito kami nakatira sa City of Victoria. Ang Victoria, guys, ang capital ng BC. Ang Canada is the second largest country in the world. Tapos meron siyang 10 provinces and 3 territories. Ngayon, BC ang kung saang province kami nakatira, at dito kami sa capital city mismo. Guys, nandito ako ngayon sa heart ng Victoria, which is the Inner Harbor dito sa downtown Victoria. So ipapasyal ko kayo sa Inner Harbor dito sa downtown Victoria. Dito ang seat of government ng BC. Okay, i-reverse ko yung camera ko, guys, ha. Okay, yung building na yan, ito, that's called the Parliament House. Diyan yung seat of government, legislature building yan. Okay, ito naman sa left side ko, ito yung Empress Hotel. This is a famous landmark here dito sa may Victoria. Okay, Empress Hotel, napakalaki niyan, guys. Isa yan sa mga sosyal at pinakamagandang hotel dito. Landmark yan dito, guys. Tinatamad lang ako maglakad dahil masakit ang arthritis ko. Tapos yung mga cinemas like IMAX Theater, nandito lang katabi in between ng Empress Hotel at ng Parliament. Tapos sa right side niya, guys, is Hotel Grand Pacific. Okay, I used to work there. Kaso lumipat na ako. Okay, nandito yung mga famous na mga spots. Tingnan nyo, guys. Dito kita mo ang dami talaga mga tourist na pumupunta dito, guys. Ang dami. So hindi ko alam, ang dami na palang katabi ko. So ano rin sila, ganyan. Hindi lang ako yung parang taga-bundok dito. Tapos mayroong mga nagpapantomime dito, which is like nagpe-prepare siya. In a while siguro magano siya. So dito papuntang downtown, which is like the commercial business district dito sa area na ito. Okay, guys, sige na nga, sipagan ko na nga ang aking sarili. Nice, nga, nag-ano siya, di ba? He is preparing himself, like, you know, to make a show siguro, di ba? Papantomime siya. Ang season ngayon is in between spring and summer. Parang transition. Matatapos na yung spring, tapos magsa-summer na, guys. Ito yung Inner Harbor. Ito, guys, Ito ang Inner Harbor. Kung fina-follow nyo ako, marami na akong features about this place. Since magwi-weekend na, marami rin dito mga paninda, guys. So, kung ano-ano rin. Tingnan mo, ibang flowers na naman yun nandito. Diba? Ganito siya, guys, dito. Ipapasyal ko kayo dito. So, kung sisipagin ako, so marami akong gustong puntahan dito para makapasyal ako, para, kunwari, kasama nyo ako. Diba? Napaka-famous ng hotel na ito, guys. Ito yung legislature building. Diba? Marami akong memories dyan. Diba? Kasi mostly dito kami namamasyal ng asawa ko. Guys, kung may boat ka, pwede kang mag-whale watching dito. Actually, pwede mo talaga siyang i-rent. Tapos mag-whale watching kayo using this one. Yung mga boat na yan, guys. So, yung mga boat na yan. Kasi dyan lang may mga whales. Yun talaga. Pwede ka mag-whale watching dyan. Tapos ito, guys, itong area na ito yung anuhan papunta ng Seattle. Yang sa area na yan dyan, Ito, isuzoom ko yung camera ko, guys. So, tapos may mga floating restaurant rin dito, Ito yung barko na yan, floating restaurant yan. Ang ganda-ganda ng view dito, especially at night. Napakaganda. Ngayon, iba na namang flowers yung nag-bloom dito sa may Empress Hotel. Iba-iba. Mga 2 weeks ago lang is yung mga tulips. Tapos ngayon iba na naman yung inaano nila. Lots of flowers talaga. Kasi because of the weather. Dito sa Victoria, guys, sabi nila, ang Victoria daw is the retirement place of Canada because of the weather. Almost perfect yung weather namin dito, guys. Kasi mainit dito na malamig, di ba? What I mean is not more than half of the year is nag-yellow siya or nagsusnow. Dito perfect yung weather, guys. Not too hot, not too cold. So, kung medyo may edad ka na, at medyo may mga arthritis ka na, at may mga gout ka na, which is sinusumpong ka kapag ka malamig, this is the best place for you. Kaso lang, Victoria sa reputation na medyo mataas ang cost of living dito. Kaya sabi nila,
kung medyo average ka, parang mahirap daw mamuhay dito because mataas yung cost of living. Like for example, mahal ang mga bilihin, mahal ang housing, mahal ang rent. So parang kahit mga services, gano'n. Well, I don't know if it's true or not. Kahit naman kami, mahirap naman kami, pero kahit paano nakaka-survive naman. So this is the facade of Empress Hotel, guys. See? Yan yung facade niya, diba? Hanggang dito yan sa gilid. Okay? So yun yung sinasabi nila, guys, na medyo hindi daw masyadong affordable. Well, actually, 3 cities ng Canada ang medyo mataas ang cost of living, which is namely Toronto, Vancouver, and Victoria. Victoria is a small city. Napaka-peaceful ng pamumuhay dito, guys. Napaka-peaceful, very quiet, and like, you know, people love nature, di ba? Mahilig sila talaga sa nature dito. Tingnan mo, napakasimple lang ng pamumuhay dito. Sabi ko nga, very quiet, very private yung mga tao, di ba? Masaya manirahan dito if you want to live a quiet and peaceful life, di ba? Guys, masakit talaga yung paa ko kaya I can't go sa legislature building, di ba? Medyo ilang steps pa siya, maybe about 500 meters away. So for now, dito na muna ako magsa-stop. Tapos maybe sa mga next vlog ko, I'm gonna try my best. I'm trying my best na to give you like the best view din dito para kahit paano is ma-experience nyo rin at makita nyo rin kung ano yung itsura ng lugar namin. Di ba? So, masayahin ang mga tao dito, very friendly. Yun yung sinasabi ko nung bago pa lang ako dito. Sabi ko nga, kahit hindi mo kakilala, binabati ka. Tapos like, you know, they ask you, how's your day? Ganyan, how is it going? Diba? Parang ganon. So for me, like, you know, parang napaka-ano niyan. It is something na ano, na parang sign na napaka-friendly ng mga tao dito. Diba, guys? No, kahit paano, di ba? Gusto ko man kayong iikot dun, pero pasensya na talaga, ha? I want to go home na. Ano na ka nang meron dito? Okay, guys, iba na naman yung mga flowers nila dito ngayon. Ito, guys, yung Empress Hotel, di ba? See? Yan yung sinasabi ko sa inyo, guys. Okay, so yun nga, sa buhay natin, maraming pagsubok, maraming mga challenges. Kailangan lang natin talagang i-deal ang bawat sitwasyon, di ba? Wala namang madaling buhay, di ba? Walang madaling buhay, guys. So, yan nga yung sinasabi ko. Okay, guys, thank you so much for watching and I love you all.